Magsitayo na ang lahat at manalangin. Amang banal, maraming salamat sa panibagong araw na iyong ibinigay at sa pagkakataong ito na may sa katuparan ng aming klase ng maayos, matagumpay at puno ng pagmamahal. Layunin po namin na tudlin ang inyong mga kautusan at gawing inspirasyon ng iyong kadakilaan at kaluwalhatian sa araw na ito. Itinataas po namin sa ikapitong kalangitan ng lahat ng ito at nananalangin na sana'y iyong kalugdan ang anumang tagumpay na aming makakamit. Maraming salamat sa iyong kabutihan at sa iyong kaawaan sa amin at sa aming pamilya ngayon at sa nakakaan. Amen. Mapagpalang umaga sa inyong lahat. Bago po umpisahan ang aking talakayan o ang ating bagong paksa, nais ko munang tanungin ng inyong sekretarya o ang inyong kalihim kung meron bang lumiban sa klase natin ngayon. Magaling! Ako'y lubos na natutuwa dahil ni isa sa inyo ay walang lumiban sa klase natin ngayon. Ngayon, tayo magbabalik tanaw tungkol sa mga kaalaman ninyo noong kayo'y nasa elementarya pa lamang. Naaalala niyo pa ba ang salitang panitikan? Opo, sir. Magaling! Ngayon, sino sa inyo ang makakapagbigay ng kahulugan ng panitikan ukol sa kaalaman ninyo noong kayo'y nasa elementarya? Sir, Okay, Laika? ang panitikan ay nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, mga karanasan at diwa ng mga tao. Magaling, Laika! Tama ang iyong isinambit. Ang panitikan ay nagsasabi o naglalahad ng kaisipan, damdamin, karanasan, at diwa ng tao doon sa kwentong kanyang nararanasan. Isa pa, ang panitikan sa literature sa Ingles, literatura sa Kastila, na ibinatay sa salitang Latin na litera nang ibig sabihin ay letra o titik. Ngayon, bago ko sisimulan ang ating talakayan, nais ko munang panoorin ninyo ang buod o ang kokonting ideya tungkol sa talakayan natin ngayon. Nais kong kumuha kayo ng kwaderno at magtala ng mga mahalagang bagay tungkol sa aking ipapanood. Manood ng mabuti.
Ngayon, akin lang tatalakayin ang ating aralin ngayon. Ang panitikan, sabi nga nila kanina, ito ay nagsasaad o naglalahad ng mga kaisipan, damdamin, karanasan at diwa ng mga tao doon sa nararanasan nila doon sa kwento. May dalawang uri ang panitikan. Ito ay ang patula at ang tuluyan. Ang tuluyan ay nagpapahayag ng mga kaisipan na isinusulat na patalata. Ang mga halimbawa ng anyong tuluyan o ng akdang tuluyan ay alamat. Una, ang alamat. Ano nga ba ang alamat? Ang alamat ay isang uri ng panitikan na nagkukwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Pangalawa, ang anekdota. Ano naman ba ang anekdota? Ang anekdota ay tumatalakay sa kakaiba o katatuwang pangyayaring naganap sa buhay ng isang kilala, sikat o tanyag na tao. Pangatlo naman ay ang nobela. Nobela. Ano naman ba ang nobela? Ang nobela o katambuhay ay isang mahabang kwentong fiksyon na binubuo ng mga kabanata. Pang-apat ay ang pabula. Pabula. Ang pabula ay isang uri ng katang-isip ng panitikan na kung saan ang mga hayop o kaya ang mga bagay na walang buhay ang gumaganap na tauhan katulad na lamang ng leon at daga, ng pagong at magsing. Panglima ay ang parabola. Ang parabola o talinhaga ay isang maikling kwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Biblia. Susunod naman ay ang maikling kwento. Ang maikling kwento ay isang maikling salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng iilang tauhan at may isang kakintalan o impresyon lamang. Susunod naman ay ang bula. Ang bula ay isang uri ng pangtanghalan o isang uri ng panitikan na itinatanghal sa mga teatro. Susunod ay ang sanaysay. Ano naman ba ang sanaysay? Ang sanaysay ay isang maiksing komposisyon na kalamitang naglalaman ng personal na kuro-kuro ng may akda. Susunod ang balita. Balita. Ang balita ay ang mga mahalagang pangyayari o ang mga mahalagang nangyayari sa loob at sa labas ng ating bansa. Susunod ay ang talambuhay. Ano naman ba ang talambuhay? Ang talambuhay ay isang anyo ng panitikan na nagsasaad ng kasaysayan ng buhay ng isang tao na hango sa mga tunay na pangyayari o impormasyon nito. At ang huling halimbawa o akdang tuluyan ay ang talumpati. Ano naman ba ang talumpati? Ang talumpati ay isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na ipinapabatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado. Dadako naman tayo sa anyong patula. Ano nga ba ang anyong patula? Ang anyong patula ay nagpapahayag ng damdamin. Ito ay isinusulat ng pasaknong. Ang patula rin ay naglalaman ng mga salitang may sukat at tugma. Ano nga ba ang ibig sabihin ng sukat?
Ang sukat ay ang dami o ang bilang ng pantig ng mga salita sa isang taludtod. Ang tugma naman ay ang pagkakamukha-mukha o ang pagkakapare-pareho ng tunog ng huling pantig sa huling salita ng bawat linya doon sa saknong. Sa anyong patula ay meron tayong 4 na akda. Ito ay ang tulang liriko, tulang pasalaysay, tulang patnigan, at ang huli ay ang tulang pantanghalan. Ano nga ba ang tulang liriko? Ang tulang liriko ay sumasalamin lamang sa emosyon o damdamin ng makata o sumusulat ng tula. Okay, narito ang mga halimbawa ng tulang liriko. Una ay ang awit. Ang awit ay katumbas nito ay ang kasalukuyang awit o ang kantang mayroong liriko. Pangalawa ay ang soneto. Ano ba ang soneto? Ang soneto ay isang mahabang tula na binubuo ng 14 na linya na karaniwang tumatalakay naman ito sa kaisipan at diwa ng isang makata. Ang pangatlo ay ang oda. Ano nga ba ang oda? Ang oda ay nakatuon naman sa pagbibigay ng papuri o dedikasyon sa isang tao, bagay at elemento nito. Pang-apat ay ang elehiya. Ang elehiya ay ang tulang damdamin na may temang kamatayan o pagluluksa. At ang huling halimbawa ng tulang liriko ay ang dalit. Ang dalit ay nagpapakita ng kaluwalhatian, kaligayahan at pasasalamat sa Diyos. Ito rin ay maaaring may isang saknong lamang. Dadako naman tayo sa tulang pasalaysay. Ano nga ba ang tulang pasalaysay? Ang tulang pasalaysay ay nakatuon sa pagkukwento o pagpapakita ng balangkas ng isang pangyayari. Walang bilang ng taludtod, saknong o pantig ito. Ang unang halimbawa ng tulang pasalaysay ay ang epiko. Ano nga ba ang epiko? Ang epiko ay isang napakahabang tula, isang uri ng kwentong tulad ng nobela na nakasulat ng patula. Karaniwan, ang bida o pangunahing tauhan dito ay isang bayani o mahalagang tao sa ating lipunan. Pangalawa ay ang awit o korido. Awit o korido. Ito ay karaniwang may 8 sukat o kung minsan ay hindi na sumusunod. Ito ay karaniwang ginagawa sa ibang bansa tulad ng Europa, Espanya, Gresya at Pransya. Ang pangatlong uri o ang pangatlong akda naman ay ang patnigan. Ano nga ba ang tulang patnigan? Ang patnigan ay nakatuon sa pagbibigay ng damdamin habang mayroong kapalitan ng opinyon o kuro-kuro. Karaniwang tinitignan dito ang pagdebate o ang pagtatalo. Ang halimbawa nito, una ay ang balagtasan. Ano nga ba ang balagtasan? Ang balagtasan ay ipinangalan kay Francisco Balagtas Baltazar. Ito ay isang uri ng pagtatalo ng 2 tao o higit pa na manunula sa isang paksa. Pangalawa ay ang karagatan. Ang karagatan ay isang uri ng paligsahan sa pagtutula. Kilala rin ito sa tawag na libangang pangtanghalan. Pangatlo ay ang duplo. Ang duplo naman ay isang paligsahan na
pangangatwiran sa anyong patula. Ito ay hango sa Biblia na binubuo ng mga mahalagang salita o kasabihan. At ang panghuli ay ang flip-top battle. Ang flip-top battle ay isang modernong uri ng balagtasan kung saan nagsasaad o nagsasagutan din ang dalawang tao na patungkol sa isang paksa na may tugma sa binibigkas dito. Pero dito sa flip-top, ito ay binibigkas sa mabilis. At ang huling akda sa patula ay ang tulang pantanghalan. Ano naman ba ang tulang pantanghalan? Ang tulang pantanghalan ay ang mga piyesa o ang mga tulang itinatanghal sa mga dulang o sa mga dulaan o sa teatro. Ang halimbawa nito ay ang komedya. Ano nga ba ang komedya? Ang komedya ay ang pagtutula na may halong kasiyahan o katuwaan ng mga manonood. Pangalawa ay ang melodrama. Ang melodrama naman ay ginagamit sa mga musikang nagdudula dito. Sa melodrama, ito ang mga musikal na dula na kung saan malungkot sa simula tapos nagiging masaya sa pangwakas. Pangatlo ay ang trahedya. Ang trahedya ay kabaligtaran naman ng komedya. Ito ay nauuwi sa pagkatalo o pagkamatay ng bida o ng pangunahing tauhan sa isang dula. Ang pang-apat ay ang parsa. Ang parsa ay ito ay ang mga magkakabit-kabit o yung mga magkakadugtong-dugtong ng mga pangyayari doon sa kwentong nakakatawa. At ang huli ay ang sainete. Ang sainete naman ay ang dula na patungkol sa lugar kung saan nagsimula ang kwento ng pangunahing tauhan sa pag-uugali nito. Naintindihan niyo ba ang ating talakayan ngayon? Opo, sir. Magaling! Kung saan gayon, may ibibigay akong papel sa inyo na kung saan isang tula na isinulat ni Ginang Jeanette Mendoza Backing na kung saan pinamagatang itong litera ng buhay na may patungkol sa panitikan. Sa mga ibinigay kong papel sa inyo, nais kong salunggahitan ninyo ang mga salita na tugma sa salitang panitikan. Na tugma sa ating talakayan ngayon. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sagutin ang mga ito. Tapos na ang 10 minutong itinawag ko sa inyo, maaari nilang ibigay ang mga papel sa akin. Bilang pagtingin sa mga natutunan nyo, maaari bang maglabas kayo ng kwaderno at sa bawat mga halimbawa sa akdang patula at akdang tuluyan, maaari bang magbigay kayo ng mga halimbawa sa alamat, anekdota, nobela, pabula, liriko, awit, soneto na maaaring tugma doon sa akda. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sagutin ulit ito. Bilang takdang aralin ninyo, ang bawat isa sa inyo ay pumili sa mga akdang patula o akdang tuluyan ng isa lamang at magbigay kayo ng mga halimbawa nito kung sino ang sumulat at ang buod nito. Para sa susunod na talakayan, nais kong basahin ninyo ang Panitikang Filipino para sa susunod na klase natin ay may ideya na kayo about or tungkol doon sa paksang ating tatalakayin. May mga katanungan pa ba ang lahat? Wala na po, sir. Kung saan gayon, Laika, maaari mo na bang
tapusin ang ating klase sa pamamagitan ng pagtapos na panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga naituro sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Amen. Maraming salamat at paalam sa inyo. Maraming salamat at paalam din po, Sir Tomas.